So, ayan, magandang araw sa inyong lahat mga kamungkil, no? Kumusta po kayong lahat? Ito na naman po, si Mungkil, ang inyong lingkod. Walang sawang maghahatid ng dagdag kaalaman mga kamungkil, no? So, bali yung trabaho natin ngayon mga kamungkil is nandito na tayo sa isang project natin, no? Na kung saan i-remodel o i-rehab natin tong bahay na to. So, dati kong gawa itong mga kamungkil, pero yung mga nakalagay o ginamit na materials dito sa taas ay puro kahoy. So yung kahoy mga kamungkil is kinakain na ng hanay gaya ng sabi ko, kaya papalitan ng bakal. So bali dito sa baba mga kamungkil, may nili-out din ako na para sa terrace niya sa taas, at saka nag-extension dito sa para sa tindahan niya. So pakita natin mga kamukil. So yung bibigay ko na dagdag kaalaman ngayon mga kamukil is paano ba mag-layout ng bahay. So hindi to buong layout mga kamukil, pero makakatulong na to sa mga gustong mag DIY na maggawa ka sa kanilang bahay. So bali ayun mga kamukil, kung nakikita niyo mga kamukil, yan may nakatayo ng tatlong parilya para sa poste yan. So kahapon ko to inumpisahan mga kamukil. Kahapon napatayo ko tong tatlong poste. Din ngayon mga kamukil is nagpile na ako dito. Yan kung nakikita nyo. So bali ito yung extension ng tindahan nila mga kamungkil. So sa pagli-layout ng bahay mga kamungkil is kailangan lang natin gumawa ng butterboard na katulad nito. Yun yung pinaka-importante, pinakauna natin gawin mga kamungkil. Unang-una, pumutol tayo ng panggawing istaka natin. Ito. Yan, ito. Nakikita nyo. Ito yung tinatawag nating istaka mga kamungkil. Pumutol kayo ng tag 3 feet nyan. Tapos ibaon nyo talaga mga kamungkil. Mas malalim yung baon, mas maganda, para matibay talaga siya. Kasi kapag mababaw lang yung baon natin, minsan may tumitingin sa trabaho natin at madalas na inaapak-apakan to, lalo na sa mga bata. So pwedeng magbago yung layout mo kapag kaganyan, lalo na pag uwian na sa hapon, di natin malalaman na may mga taong tumitingin, inaapak-apakan to. So mas maganda ibaon nyo ng maayos to mga kamukil para matibay. Kahit apak-apakan man yan, hindi magbabago yung iskwala o layouting natin sa bahay. So pag nakagawa na kayo nito mga kamukil, tulad nito, kapag may muhon yung lupa na patitirikan yung mga kamukil, so kailangan nyo sundin yung muhon ngayon. So kung nakikita nyo mga kamukil, ayan may muhon. So sinagad ko na yung muhon na yan, kasi yun yung gusto ng may-ari, isagad na yung muhon. Kasi dito na side mga kamukil is daanan na to, wala nang magbabahay dito, kaya okay lang na yung bulada natin is lalampas doon, kasi may kanal dyan mga kamukil. So yun yung nangyayari dito madalas, dahil sa liit ng lupa na naibigay sa kanila dito. So pag may muhon, hanapin nyo ngayon yung muhon, tapos lagyan nyo ng istaka. So bali sa bawat muhon mga kamukil is tatlong istaka yung malalagay natin bawat kanto. Din pagka nalagay nyo yung bawat kanto, pangalawang gagawin nyo mga kamukil, itong istaka natin, tulad nito, yung nakalagay na butterboard mga kamukil is nakalibil yan. So kung wala pa kayong mapagkukunan ng libil mga kamukil, tingnan nyo ngayon yung mataas na parte ng lupa, doon kayo maglibil mga kamukil, para pag libil nyo, sakto-sakto yan doon sa mababa na lupa na tatamaan nya. Kasi kung sa mababang parte kayo maglibil mga kamukil, magumpisa, pagdating sa mataas na parte na lupa, pag libil nyo, hindi tatama yung libil nyo dun sa baba, dito sa taas, kasi mataas tong lilibilan nyo. Din kumukuha kayo ng libil dun sa mababa. So kailangan mga kamukil, kung saan yung medyo mataas na parte ng lupa, doon kayo magumpisang maglibil. So mula sa lupa, pwede sumukat lang kayo ng 20 cm, kasi yun yung settings natin, yun yung taas talaga ng CHB. Kapag tayo ay nagpa-pile, no, 20 cm, minsan 22 cm sila, pero sa akin mga kamukil hanggang 20 cm lang ako. Half inch lang yung mortar ko dun sa pang setting natin sa CHB, kasi pag masyadong makapal yung settings natin mga kamukil is matagal mag-file. So pagka nalibil nyo na mga kamukil, ang purpose na ilibil natin mga kamukil, para doon na magbabase yung sukat natin sa CHB pataas, tulad nito mga kamukil. So ito, nakikita nyo may guhit. So dito natin ilalagay yung guide natin sa CHB. So mula dito na tayo magsukat na naman ng 20 cm pataas.
20, 40, 60, 80, 100 hanggang saan yung gusto mong file ng CHP mga kamukil. Yun yung purpose natin na i-level natin. At pangawalang purpose mga kamukil, bakit natin i-level? Para po itong mga tansi mga kamukil, ayan kung nakikita nyo yung kanto na yan, itong mga tansi mga kamukil, madali lang nating eskwelahin kasi nagkadikit sila, kasi level sila. So kapag hindi natin ini-level mga kamukil mula istaka pa lang, ang mangyayari dyan mga kamukil, pwedeng itong tansi natin nasa taas yung isa nasa baba. Hindi sila magkadikit mga kamukil. So paano mo yan ngayon i-eskwelahin? So mahirap mga kamukil kapag kaganyan. Hindi mo makukuha yung tamang eskwela dyan kapag hindi natin inilibil dito sa butterboard pa lang. So kailangan sa butterboard pa lang natin mag-level na tayo ngayon. So paano mag-eskwela? Mag-umpisa na kumuha ng eskwela. So tulad nito mga kamukil, halimbawa ito yung muhon nyo. Ngayon nandyan yung butterboard nyo. So mula sa muhon mga kamukil, kapag umpisa pa lang sa bahay nyo, mula sa muhon, tatandaan nyo mga kamukil, ang standard ng bulada natin sa atip is merong 100 cm, meron ding 80 cm, meron ding 60 cm. So nasa inyo yan mga kamukil kung magkano yung gusto nyong bulada sa atip nyo, sa bubong nyo. So mula dito sa muhon mga kamukil, ito, sukat kayo ngayon ng halimbawa ipagpalagay natin 90 cm yung bulada nyo sa bubong nyo. So mula sa muhon, sukat ka na 19 cm dito sa butterboard mo mismo, tapos guhitan mo ngayon. Yan, pag naguhitan mo na yan mga kamungkil, lagyan mo ng pako, tapos maglagay ka ng tansi doon sa kabilang corner, doon sa kabilang muhon, sa kabilang butterboard din. Tapos sukat ka rin ng 90 cm doon. So yun yung bulada ng bubong nyo. Then pagkatapos mga kamukil, pag nakuha nyo na yun, nagawa nyo na yan, dyan na kayo mag-umpisang mag-eskwala. So paano ba mag-eskwala? So gaya na sabi ko, mula na naman dito sa muhon mga kamukil, sukat ka ngayon ng 90 cm. Basta kung magkano yung gusto nyo bulada sa bubong nyo, sukat ka ngayon ng 90 cm, guhitan mo na ngayon. So tulad sa nangyari dito sa akin mga kamukil, iba lang to kasi sagad na yung muhon, sinagad na natin, no? So mula dito sa muhon, sukat tayo ng 90 cm. Halimbawa ito ng 90 cm. So guhitan mo ngayon, lagyan mo ng pako, lagyan mo rin ng tansi. So dito ka na ngayon umpisang mag-eskwala mga kamungkil. Itong corner na to. So may guide ka na para mag-eskwala ka. So pag nagawa mo na yun mga kamungkil, dito sa isang corner, tuloy-tuloy na yan hanggang matapos yung eskwala mo o pag-layout mo sa bahay na gusto mo, kung gaano kalaki yung bahay na gusto mo. So dito ka na magbabase ngayon sa pag-i-eskwala. So magandang gamitin pag-eskwala kung may mahaba kayong eskwala, mas maganda. Pero kapag maliit mga kamungkil, talagang magkaka-error yan mga kamungkil, pero konti lang. So kung wala kayong mahaba na eskwala, pwedeng gumamit ng tiles. Kung wala din kayong tiles, pwede rin gumamit ng kantuhan ng mga plywood. Yan, siguraduhin nyo lang na tuwid yung pagkakat. Pwede rin yan. So basta kung walang mahabang eskwela mga kamungkil, mas magandang ma-advise ko tiles na 40 by 40 o 60 by 60. So mas maganda yan para kuhang-kuha natin yung eskwela. So pag na-eskwela na mga kamungkil, lagyan nyo na ng guhitan nyo na kaagad, tapos lagyan ng pako, lagyan nyo na yung tansi. So ganun na naman sa kabilang corner mga kamungkil. So puntahan natin. Yan. Ganun na naman dito mga kamungkil ang mangyayari. So kapag naumpisahan mo na yung isang corner mga kamungkil, tuloy-tuloy na yan ang pagkagawa ng pagka-eskwala. So yun yung pangalawang purpose mga kamungkil, kung bakit kailangan nating i-level dito pa lang sa butterboard. So ang pangatlong purpose mga kamungkil, bakit nililbil natin, para pag maghukay tayo mga kamungkil, halimbawa tulad nito, dahil nakalibil na tong tansi, mula na lang dito sa tansi mga kamungkil, dito ka na lang ngayon magsusukat ng gaano kalalim yung gusto mong hukayin, o gaano o ilang CHB yung gusto mong ibaon sa lupa. So ito mga kamungkil, isang CHB lang yung binaon natin dito, kaya ang pangalawa mga kamungkil is level na siya sa tansi. So mula lang sa tansi mga kamungkil, ang ginawa ko, sumukat na lang ako ng kasi 20 cm yung settings natin, sumukat ako ng 50 cm para may 10 cm na kapal ng mortar natin na pinapatungan ng CHB doon sa ilalim. Yun yung magsilbing beam niya kung baga. Pero sa ilalim mga kamungkil, may dalawa kong bakal na nilatag dyan na 10 mm
Tapos pinapasakay ko tong CHB para kung sakali hindi siya lulubog na. Minsan kasi mga kamukil nakikita natin pag maliitan na trabaho lang, wala nang bakal-bakal. So hindi po yan pwede mga kamukil. Kung isa lang mas budget kayo, pwede isa lagyan nyo. Basta importante merong malagay na bakal sa ilalim para hahawakan niya ngayon si CHB na hindi niya ilulubog sa ilalim. Kapag nagpapatong na tayo ng maraming CHB pataas, at lalo na mga kamukil pag umuulan, lumalambot yung lupa, so mabigat yung dala ng lupa, may tendency na lulubog talaga yung file natin. Kaya kung minsan mga kamukil makikita nyo may mga bubong na parang nag-weave siya mga kamukil, dumudo yan. Ang nangyayari dyan mga kamukil, nung natapos yan, straight siya. Pagka dating ng mga araw o buwan, bigla siyang nag-weave. Ang nangyayari kasi dyan mga kamukil, lumulubog yung poste o di kaya CHB. So sa poste mga kamukil, yan, kailangan din nating maglagay ng puting rebar. Napaka-importante po paglagay ng puting rebar. So may video na ako dyan mga kamukil kung paano maglagay ng puting rebar. So ang ginamit ko lang dito na liko ng stirrup natin mga kamukil is 4 inches lang. 4x4 lang yung ginamit ko dito na pagkaliko kasi maliit lang na poste yung ipapalagay ng may-ari dito. So ito may nagawa na akong forma mga kamukil. Ayan. So ang forma na ginawa ko mga kamukil is 8 inches lang yung lapad. So kapag ka 8 inches yung lapad, kasi ito yung request ng may-ari talaga, maliit lang yung gusto niyang poste, ayaw niya ng standard. Sir, pero itong ginawa ko mga kamukil is 20 cm lang yan. So kapag gagawa tayo ng forma, halimbawa 20 cm yung lapad, ayan. So may dalawang ikakat natin, may dalawang 20 cm. Tapos itong dalawang ikakat natin is hindi na eksaktong 20 cm. Mas malaki na yan mga kamukil kasi ipapatong natin dyan. So bali mula sa 8 cm mga kamukil, mag-allowance kayo ng 2 inches. Magsukat muna kayo ng 2 inches, tapos sukat kayo ng 20 cm, tapos 2 inches na naman. Kasi itong 2 inches na titira mga kamukil, dito natin lalapat itong 20 cm natin talaga. So yan, tulad nito. Ganyan. So ang mangyayari dyan mga kamungkil, lalagyan pa natin ng isang forma dyan sa gilid. Ang mangyayari dyan, yung nasa gitna mga kamungkil, ang natitira is 8 inches talaga or 20 cm. So ganyan yung pagkagawa ng forma mga kamungkil. So mamaya mga kamungkil, maglalagay ako ng forma dito, isa, para bukas lilipat ko naman dito. So sa susunod na araw, makapagtrabaho na tayo dyan sa taas. So bali yung gagawin ko dito mga kamukil, puro bakal to. Pero sa taas mga kamukil, bubuhusan ko to ng 3 inches yung kapal ng flooring doon sa taas. Wala na tayong gagawin beam dito mga kamukil kasi nagtitipid yung may-ari. Kapag kagawa tayo ng may beam dyan, kailangan pa natin ng maraming kahoy para scaffolding dito pag magbuhos tayo. Pero itong gagawin ko mga kamukil, direktang bakal yung ginagamit ko kasi wala nang scaffolding. So lahat ng mga bakal ipapatong ko dyan sa poste. Then gagawin ko ding pang lalapatan ng plywood natin para sa flooring, bakal din. So hindi na matatanggal yan. Kapag maporma na dyan, direktang buhos na. So steady na yung bakal dyan sa taas. At saka maglalagay pa rin tayo ng deform bar o kabilya dyan sa taas para kapag 4 in case na masisira yung bakal, pero mas matagal mga kamukil, bakal kasi yun na yung madalas na ginagamit ngayon. So nakakatipid tayo kaysa magbuhos tayo mga kamukil. Unang-una magastos sa scaffolding, pagkatapos natin magbuhos itatapon lang yung kahoy. So minabuti naming bakalin na lang para wala nang scaffolding. Pag nagawa ko na dun sa taas yung forma, direktang buhos na lang mga kamukil. So yan lang mga kamukil, no, yung aking may bigay na dagdag kaalaman kung paano mag-layout ng bahay. Kung halimbawa kayo po ay mag-DIY sa inyong bahay. So ganun lang yung pagka-layout mga kamukil. Sundan nyo lang yung sinasabi ko at paninigurado mga kamukil, magagawa nyo kung gusto nyo mag-DIY sa inyong bahay. Gusto nyo kayo na lang mismo gumawa sa inyong bahay. So marami na akong natutulungan mga kamukil sa pamamagitan ng mga video ko at nagpapasalamat sila. At ako po'y natutuwa mga kamukil at walang mapaglagyan sa saya na sila po'y humihingi sa atin o nagpaabot ng pasalamat sa akin, no? So good job sa inyong lahat, sa mga
natututo ng mag-construction dahil sa mga video natin. So yan lang mga kamungkil, at once again, Mongkil on the vlog. So sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Baka nagtataka kayo kung bakit Mongkil pa rin yung ano ko dito na Ermongs TV yung channel na to. So ako kasi si Mongkil Vlogs. Doon sa kabila kong channel, gumawa ko ng isang channel kasi po hindi tayo pinala doon sa kabilang channel. Baka sakaling dito pagpalarin tayo. So yan lang, maraming salamat.